Magandang umaga po sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating mga participants dito sa ating beekeeping webinar. Ako po ang inyong lingkod, Mr. Arvin Tuyan, ang inyong training coordinator po dito sa NARTD. Nandito po tayo ngayon sa lugar kung saan natin makikita ang mga beehives o ang mga honeybee colonies o ang tinatawag natin na apiary or bee yard. Bago natin buksan ang ating beehive o tingnan ang ating honeybee colony, ipapakilala ko muna ang ating mga pangunahing kagamitan sa pagpupukyutan. Unang-una, ito yung tinatawag natin na bee smoker. So, ito po ay may laman na yung sawdust o yung mga dried leaves o pwede rin yung mga papel na pwede nating sunugin at bubuga po, magkakaroon po ng usok. Ang gamit po nito ay ginagamit para pampakalma sa mga honeybees para hindi sila masyadong aggressive, para hindi sila mang-sting. Pangalawa, ito naman yung tinatawag natin na hive tool. Ito ay ginagamit na panungkit o panlinis sa ating mga beehive at sa mga frames po natin sa loob ng beehive po natin. And then, ito naman yung tinatawag natin na bee veil o ito pong suot ko po na nasa ulo ko po ngayon. So ito ay ginagamit naman bilang protection against bee sting. Para malaman po natin ang laman ng ating mga beehives, tara na, atin pong buksan. Bago natin buksan ang ating beehive, pausukan po muna natin ng konti ang kanilang entrance. And then bubuksan na po natin. Pausukan din po natin ng konti ang mga bubuyog para hindi po sila magiging aggressive. So dito po sa loob ng beehive, makikita po natin ang honeybee colony. So ang honeybee colony, ito po ay binubuo ng tatlong members o ang tinatawag nila na the three cases of the honeybee colonies. Okay. So, ang unang-unang member, yun po yung tinatawag natin na queen bee o yung reynang pukyutan. Pangalawa ay yung mga workers at pangatlo ay ang mga lalaking pukyutan o ang tinatawag natin na drones. So, hanapin po natin si queen bee. Okay, ito na po ang ating queen bee. Ang queen bee ay nag-iisa lamang po sa isang colony. Hindi po pwedeng dalawa ang queen dahil mag-aaway po sila. Ang queen bee po, ang natatanging trabaho lang po niya ay mangitlog. So lahat po ng mga nakikita natin dito sa frame na hawak ko po ngayon ay anak po ng nag-iisang queen bee. Ito naman yung tinatawag natin na drone o yung lalaki na honeybee. At ang kaisa-isang function naman po niya ay to mate a virgin queen. Ito naman po yung mga worker bees po natin. Sila na po yung gumaganap sa lahat ng mga activities sa loob at labas ng beehive maliban sa pangingitlog at pagmi-mate. Ito naman yung tinatawag po natin na honeybee comb, kung saan dito nangingitlog ang ating queen bee o kaya'y pinag-iimbakan o pinag-iipunan ng mga honeybees o yung mga worker bees na tinatawag natin na mga
forager bees ng kanilang pagkain in the form of honey. So dito po sa ating honeybee comb, makikita po natin ang bee brood. Ang bee brood, ito po yung collective term o yung tawag po doon sa itlog hanggang sa emerging adult honeybee. Meron po tayong dalawang uri o klase ng brood. Ang open brood at ang sealed brood. Ang sealed brood, ito pong nakikita po natin na merong takip. At ang open brood naman ay yun pong, as the term implies, yun po yung mga wala pong takip. So, yun po yung dalawang uri ng brood. Dito po sa ating honeybee comb, makikita po natin yung mga maliliit na butas. Ito po yung tinatawag natin na cells. Meron po tayong tatlong klase ng cells. Una is yung mga worker cells. Ito po itong pinakamaliit, yung maliliit na butas. Yan po yung mga worker cells. And then meron din yung tinatawag natin na drone cells. Ito pong mas malaki. This is intended po sa mga drone cells. Ang pangatlo ay yung queen cell. So bihira po tayo makakakita ng queen cell. Siya naman po yung may pinakamalaki at saka iba po yung kanyang posisyon dito sa ating honeybee comb. Dito din sa ating honeybee comb, maliban sa brood na nakikita natin o yung anak ng ating queen bee, makikita din po natin dito yung kanilang pagkain. So nandito po sa medyo bandang itaas po ng ating frame, ito po yung honey. So ito na po yung imbak ng mga honeybees supposed to be for their future use. So ito po yung tinatawag natin na crown of food. Ang mga honeybees po natin, especially itong mga worker bees po natin, ay lumalabas po sila sa kanyang beehive para mangolekta ng kanilang pagkain in the form of nectar at saka pollen. Yung nectar po ay yun po yung ginagawa nila o kino-convert nila into honey. So yan po yung mga honey po natin na inimbak ng mga colonies natin. Yung pollen naman, yun po yung mga nakikita po natin na may kulay dilaw doon po sa loob ng mga cells sa ating honeybee comb.